What's up mga ka-engine? And welcome to another episode of the Micro Rider Show. Okay mga ka-engine, so matagal-tagal tayong di nakapag-vlog, no? And so eto magdudugtong na tayo dun sa part, ito na yung part 3 nung Honda Dio Restore. Pero as you can see nga mga ka-engine, sorry, niligtaan ko na yung pagpipaint, yung iba pang ginawa ko. Well, painting lang naman at saka pag restore back, pagbalik ng mga parts. At saka tinanggal ko yung seat cover. Ilang naman yung mga ginawa ko na skip ko. So sorry mga ka-engine kasi kailangan na si Dio. And so we'll walk around natin and then ipaliwanag ko yung mga ginawa ko at saka kung paano siya i-wire niya ulit pabalik and kung paano siya maging ganyan ulit para tumakbo. Okay? Okay, so first no, ayan yung itsura niya. So pininturan ko siya lahat black para wala na ko isipin. Black lang lahat. Then ni-retain ko yung color ng wheels para may contrast naman. And then brakes, no, silindador, wala naman siya ng wiring. Gas tank yun pa rin. Fuel pump yun pa rin, no. So ganyan yung itsura niya basically. Tinanggal ko na rin yung sa tuti, yung lagay ng tuti, yung oil. Pero huwag nyo alalahanin, may solusyon tayo dyan. Okay, so eto na siya ngayon. Makita nyo, tinanggal ko yung foam tsaka yung seat cover. So ganyan lang siya, plain lang siya, no. Iniwan ko yung susian, though sira naman to kasi pwede ko siya pihitin ng kahit screwdriver, pero iniwan ko pa rin para malak ko pa rin, no? At saka magamit ko yung on and off, no. And then assist pa rin yung loob. Yung lock niya, yun pa rin. Angat mo lang. Then, gagalaw pa rin yun. So, as is. Then, inalis ko na yung oil dito. Yung lagayan ng tuti. Pero, as you can see, engine. Inalis ko yung cover dito. Para makita ko siya. Yung shock yun pa rin. Kung makikita ko yung spring dito, mamaya papaliwanan ko bakit. And then, wala na tong center stand ever since. Wala rin siyang side stand. So, ang ginawa ko is yung padyakan. Since wala naman ng spring. Wala nang spring to para bumalik eh. Naputol na sa loob. So, ang ginawa ko, yun na rin yung ginawa kong side stand niya. Since wala naman siyang side stand. And then, ito yung purpose. Yun yung purpose nito. Pagka inangat ko siya. Pag inangat ko, no, akit ko ng ganyan. Tapos, i-hook ko to. Yan. Para hindi siya bumagsak habang tumatakbo. So, yun yung purpose kaya may spring dyan. No? So, kung wala kayong side stand, either magpagawa kayo. Or, eto na. Kayaan nyo na lang. Okay, balik natin. Alright. Next. Fuel pump. Yun pa rin. So, naka-attach pa rin yan dun sa main sa makina. Sa likod, itong baba. Okay, so para maintindihan, no, ito intake niya. Wait. Okay, so may hose dito sa baba. Sorry, hindi kita, no? Intake yan ng gas. Tapos itong sa taas, yan yung papunta sa carb, no? And then ito galing sa engine yan. May hose galing sa ilalim ng starter. Papunta dito, siya yung papaikot din sa fuel pump, no? And then, kita ba? Ito yun. Yan. So, isa lang naman yung makikita yung hose dyan sa tabi ng starter. Yan yung fuel pump. Papunta sa fuel pump para umikot yung fuel pump. So, yung hangin na lumalabas galing sa makina, dun din diretso. Para pag umikot yun, lalabas, magkakaroon ng pressure dito, lalabas yun sa fuel pump, pupunta sa carb. Pag wala yung fuel pump, hirap patakbo yung si Dio. Hiyak kayo. Okay? So, yun. So, unahin natin dito. So, binalik ko yung brakes. Nakita nyo, wala naman siya ng wiring. Para hindi magulo kasi skeleton na to. Ito na yun, guys. Ito na yung itsura niya. Hindi ko nilalagay yung flarings niyan. Yan na yun.
Siguro lalagyan ko na lang dito sa ibabaw ng tapakan. Yung tapakan dyan. Para pag may gamit, hindi yung masira yung gas tank, no? So, pero yan na talaga yung basically yung itsura nun. So, binalik ko yung preno. Harap likod. And then yung silinyador. So, tatlong wire. And then yung susian. No? Dadako tayo sa wiring mamaya. And then, nilowered ko na to ng sagad. Wala lang, para lang pogi lang. Kahit hindi ganun kapogi. Pero, alam mo yun. Nilowered ko na para mas lowered siya dun. Sinagad ko na to. Kung gusto nyo itaas, okay lang naman. Depende sa kung anong trip nyo. Basta, ito lang trip ko. Sagad ko lang para may style. Mas maganda nga sana kung meron akong telescopic. Nakagaya ng ganun. Telescopic. No? And then, papalitan ko to sana ng butterfly at kahit welding lang. At saka handlebars para isang buo siyang ganun. Yun, maganda din tingnan yun. Ganun si Dio. So, hindi na ito yung magiging handle mo. Pwedeng ganun yung handle. Pwedeng ganito yung handlebars. Tapos butterfly. Kahit ano, pa-welding nyo dun. Or may ano naman to eh. May yan, tornilyuhan to eh. Pwede kang maglagay ng bolt dyan. So, nandyan yung butterfly and all. So, wala namang parts. So, hindi ko na ginawa. Pero yan yun. Okay, and then ito. Dahil super lowered na nga. Binend ko na to. Total, ito yung kinakabit ng flarings eh. May bakal na nakabit yan. Tapos nakakabit dito yung flarings. Hindi ko na ginagamit yan. At hindi ko na balik yung flarings. Kaya, binend ko na to para hindi tumama yung mga shock pag umiikot. See, yan. Pag naka-straight yan kasi tatama yung shock. Kabilaan. So, binend ko na. Pinapako ng martilyo. Then, yan na yun. Next is sa engine. Wala naman akong tinanggal, no? So, ito, nilinis ko rin to. Lahat actually ng part na to bago ito nilipaint. Nilinisan ko muna ng degreaser, nilinis ko ng yung mga tinanggalan ko ng mga grasa kung kailangan, no. So, makikita niyo naman yung sa part 2, yung mga parts ni Rio. So, ayun. Advice ko lang is kung walang importante na napaka-importante lalo na sa part ng head, sa cylinder, sa head cover, at saka dito sa manifold, no, advice ko lang kung walang gasket yung Dio nyo, bumili kayo ng liquid gasket at least. Lagyan nyo kasi madalas magkaroon ng kahit konting butas lang ng hangin dun. Hindi, kahit anong gawin nyo, hindi gagana yan si Dio. Hindi mabubuhayan kasi mag-lose compression yan. So, kailangan talaga, katulad ng ibang motor na kahit wala yung gasket, flat na flat talaga yung bakal to bakal nya, which is hindi naman okay, pero gumagana pa rin. Ito si Dio sensitive eh. So advice ko sa inyo, pag binalik nyo, nagkalas kayo ng ulo ng manifold ng carb, siguraduhin nyo na ibabalik nyo ng may gasket or liquid gasket, no. Huwag nyo masyadong kapalan pag liquid gasket, tama lang. Basta kailangan wala siyang kasingaw-singaw kasi hindi nyo mabubuhay yan si Dio. Okay? And then, pag nag-test kayo ng pressure nyo dito habang pumapadyak kayo, no? Pwede nyo kasi test yan eh. Takpan nyo dito, pag dinadyak nyo, mararamdaman nyo yung pressure. Okay, so hindi ganong kalakas yung hatak ng pressure nung cylinder, ay nung cylinder. Makisipin nyo, loose compression. Hindi guys, sobrang liit lang ng diameter ng butas nito. Super liit. Hindi ko sure kung anong sukat pero sobrang liit niyan. Napakaliit. So halos hindi niyo mararamdaman yung pressure pero dumadalo yung gas. So pinaka the best niyan is pag tinakpan niyo dito at may gas na lumalabas na umabot sa kamay niyo, ibig sabihin may compression na maayos. Check niyo yung wiring or yung spark plug, mga ganun. Okay, so balik tayo. So ito nga na ano ko na to. Nalinisan ko na lahat. Pati yan, hindi ko na pinalitan ng repair kit yung mga nasa loob kasi okay pa naman. So kung okay pa naman, huwag nyo na palitan, no? And then ito, assist pa rin yung belt, halos lahat assist pa rin. So ayan pa rin yung engine nya. Problema, diba? Side stand, what else? Ito, so dalawa to, makikita nyo. Ito yung sa silinyador, dinaan ko sa ilalim para makatago, no? Pero yan, yung sa silinyador yan, dalawa mga engine ang mga makikita nyong wire sa dulo para yung mahatak yan. Yung isa papunta sa carb, okay, and then yung isa papunta dun sa ito yung parang valve ng tuti. So
So, makikita nyo itong open na to. Makikita nyo. Yung open na yan, papunta yan dun sa yung oil, ano dito, oil tank, yung sa tuti. So, pag inihigit nyo sa linya doon, dalawang inihigit niya. Isang sa tuti, isang sa carb. So, baka malito kayo, mas mahaba yung sa tuti kasi mas malayo yun. And then, mas maiksi yung sa silinyador. Yung para sa carb, no? So, ito, nag-open yan. Kita ba? Ayan, no? Kita nyo. Pag inaano ko yung silinyador, pumipihit din yan. No? Kasi siya yung nagtitimpla nung tuti pumunta sa loob. So, ngayon, tinanggal ko na yun. So, paano na? Ang ginagawa ko, since di naman ganun masyadong ginagamit si Dio, hinahalo ko na yung tuti sa gas. So pag nagpa-full tank ako, haluan ko na yun ng isang bote ng tuti. Medyo may diferensya ba kumpara dito? Yes, ito kasi nagtitimpla lang. Pero technically isipin mo, yung gas na lumalabas dito, yung gas na galing sa tank na pumapasok sa makina, and then yung tuti galing dito, isa lang binabagsakan yan mga ka-engine, lahat sa crankshaft. Okay, kasi ganoon na 2-stroke. Na 2-stroke, ang gasolina nasa ilalim ng piston, which is nasa crankshaft. So nasa loob ng crankshaft technically yung gas at saka yung tuti. So kaya pwede mo naman ihalo dito yun, kasi eventually maghahalo din naman yun doon kahit ilagay mo dito sa oil niya at gamitin to. So maghahalo pa rin sila doon sa loob, templado lang, pero wala nang halos pinagkaiba ko. Pasok ko rin dito yung isang bote plus full tank. Parang ganun din yung kalalabasan, no? So, pwede mo nang gawin yun para tanggalin mo na to kung ayaw nyo. Ako tinanggal ko kasi medyo pangit tingnan. Ayaw ko na isipin pati. Okay? So, yun yung ginawa kong changes. Okay. Next is, nabubuhay ba to? Sige. Testingin natin. Para sure. Okay. Ito ang susi ko. So, okay, mga engine. Ito kasi si Dio. Ano tawag dito? Mahirap siya. Hard start siya sa umaga. Hindi ko pa kasi naman masyadong naasikaso yung pero pag uminit na, okay na. So, ang ginagawa ko, kailangan kasi palitan ng repair kit na yun. So, ang ginagawa ko, tinatakpan ko to para lumabas yung gas, saka siya nagagamit ng gas. So, natin. Meron pa. Saglit lang. Ayan. Ito yung sabi ko pag hirapan kayo mag-start. Antayin nyo lumabas yung gas. Eventually, mag-start yan. So medyo panis na mga ka-engine yung gas. Kaya mayroon siya mag-start. Pero kaya pa rin yan.
Oo, panis na. So, ayun, kailangan siya uminit. Pag uminit na, nabubuhay siya. Pag uminit na yan, dire-diretso na yan. No? So, ayan, nabubuhay nga siya, mga ka-engine. Hindi ko na siya pipilitin kasi panis yung gas. So pag panis yung gas talaga mga ka-engine, mahirap magbuhay ng motor. No? Okay. Okay, so going back. Ano? Kaya ito yung nabubuhay naman. So mahirap talaga siya i-start sa ngayon kasi yung carb hindi ko pa pinapalitan yung loob. Maliliit yung ibang parts yung butas, so kailangan maayos yun. And then technically, pwede ko palitan ng carb yan, pero sa ngayon, hindi muna. Pero pag nangyari yun, okay na yan. So, pag mainit na yung engine, dire-diretso na yan. Kahit isang padyak lang. Okay? Pagod ako dun. Next, wiring. Okay. So, pag tinanggal nyo si Dio, tanggalin nyo lahat, no? So, makukuha nyo yung wiring ng ilaw, preno, CDI, rectifier, push start, yung mga ganun, common, no? And then, kapag gusto niyo ibalik, at least sa running condition, ang kailangan niyo lang is yung socket ng stator. Ay ko, nalagyan natin ang gas yung mata ko. Socket ng stator, ito. Yan, kailangan nyo. And then, CDI, at saka yung socket ng CDI. And then, nakatago, coil, spark plug. Yun lang kailangan nyo. Ano to? Mamaya ako napapaliwanag at kung bakit ko nilagay yun. Okay, so basically yun lang kailangan nyo. Yung starter wire, yung socket, CDI, yung socket ng CDI na 5 pin, 6 pin technically, walang laman yung isa, no? And then coil, and then spark plug. Yun lang. And then, kung gusto niyo ng susian, well, yes, maganda may susian. So, yun lang yung kailangan nyo ibalik. Kung gusto niyo ng running condition, walang ilaw yun. Running condition lang. Okay? Paano siya wina-wiring? Una, ito ang pinaka may iwan na wire sa makina. Ito lang. Okay? So, common colors to. Stock to. So, dapat kapareho to ng mga dito nyo kung may dito kayo, no? Okay? So, red na malaki, 10 gauge ata yan, at saka green. Ano sila? Ano silang dalawa? Okay, so yung red starter yan mga ka-engine, diretso yan dun sa starter. Ito starter yan. Okay, yung green basically ground. Naka-connect din yan dun sa likod ng starter, pero ground to. Okay. Bakit may ganyan? Yung starter relay dito naka-connect sa kabila. Yung red sa kabila. Yung green naka-ground yan sa body. No, so basically, wala na kayong pakialam sa dalawang to kung gusto niyo lang patakbuhin si Dio. Ignore nyo na yan. So may matitira kayong sets of wire. Isang black na may stripe na red na nakahiwalay. Anak lang uy, zoom ka. Oops, yeah. Ayaw luminaw. Anyway, ayun.
isang black na may stripe na red, isang yellow, isang white, at saka isang blue na may stripe na yellow. No? Ganun din yan dito sa kabila mga ka-engine. Yellow, green, red, white, black na may red, at saka blue na may yellow. Okay, sorry. Yung electric fan ang init. Electric fan. Yan. Pagod ako dun sa papadjak. Okay, balik. So, again, red stator, green ground, meron kang white, meron kang yellow, black na may stripe na red, at saka blue na may stripe na puti or dilaw-ish. Well, dirty white. Okay, pero puti dapat yan. Okay, so ano ba ang kailangan mo dito ng wiring? Ang kailangan mo first is ground. Tap mo si ground, no? Okay, and then yung blue na may white stripe, kailangan nyo to, itatap to sa CDI. So, kung balikan nyo yung ibang videos ko, may video ako tungkol sa CDI at rectifier. So may intindihan nyo kung saan ba dapat nakatap itong mga wire na to. Match to dun sa video ko na yun. So ligay ko na lang din sa description yung link nung tungkol sa CDI at rectifier para maintindihan nyo lalo. Okay, so ito ay sa pick up. Okay, pick up to. So ito ay pupunta sa pick up or trigger ng CDI. Puntahan natin yung mamaya. And then yung red na may stripe na black ay power galing sa stator. Pupunta to sa input ng CDI. Okay? So sa description pa lang nito, alam na natin na yung CDI ko is AC. Hindi siya DC, hindi siya battery operated, hindi siya rectifier operated. AC operated yung ano ko, stator diretso. Okay? So yung dalawang wire lang na yun, technically ang kailangan natin. Kung gusto niyo patakbuhin lang si Dio. Isang black na may red, tsaka white na may blue na may white, diretso yan sa CDI. Okay? So punta tayo kay CDI. Saan ba yung CDI? Ito yung CDI. Okay? Okay. So dito sa CDI, no, labas ko para maintindihan natin, no? So ano ba yung ayos ng CDI? Tanggalin na natin to. Saglit lang mga ka-engine. Crap. Wait. Okay. So, ito na si CDI. So, itong side na to, trigger. Itong side na to, ground. Okay, ulit. Okay, so itong side na to, no? Itong side na to is trigger. Itong side na to ay ground. Yung gitna kill switch, so dyan pupunta yung susian, no? Itong kabilang side power, lower right power, and then yung nasa taas nya pinaka side, itong pinaka side na to is yung coil. Okay, so ito yung wiring natin, no? Kapit na natin si CDI. So, yung pinakita ko nga sa inyo kaninang wire dun sa kabila is yung white na may blue. Dito pupunta yan sa trigger. Okay? Sa trigger po ang punta nyan. Yun yung galing dun sa stator wire sa kabilang side. Okay? And then, ground, yung green doon. Dito pupunta. Dito pupunta sa side na to, which is yung ground. No? Which ito, din green na to, itatap nyo pa rin yan sa ground. Well, ito nakatap to dito. Tinornilyo ko na dyan yung ground. Pero yung wire na yan, nakadiretso din yan dito. Okay, so ground yan. And then ito, kill switch. Galing yan sa susian. Ayan. Ayan, 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 ayan. 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 Pumunta sa susian. So mamaya paliwanag ko sa inyo alin yung sa part ng susian ang tatapan nyo. Okay. Next is yung black na may red stripe. Galing dun sa stator side. Dito yon sa power input, no? And then ito
ay para sa coil. Okay? So yung kay Dio, no, dalawang ang coil kasi ni Dio is yung, hindi ko mahigit eh, lalabas ko ba? Saglit. Ay, mukhang hindi ko ata may malalabas ko. Okay, so ganito yung itsura ng coil ni Dio. Okay, bilog siya. Tapos dalawa yung nakakabit na wire. Hindi katulad ng mga common na ngayon na coil na may parang bakal na nakalabas na pwede mo i-mount sa ganito, and then isa lang yung ganito niya. Yung ganito non positive na yun. So dito iba. Okay? Yung green, yung may green na yan yung ground. So itatap nyo to sa ground. Which nakakonect din dito sa wire na to. Ayan yung mga green na yan. No, lahat yan nakatap dito sa likod nito para ground ng body. And then ito, itong positive na to, yan nakatap dito sa coil. Yung wire na to. To. Yan. Okay? No? So, ulitin ko. Trigger, which is yung pick up, galing dun sa stator. Blue na may white. And then ground, galing din dun sa green doon. Itatap nyo sa body. And then, kill switch, galing sa susian. No, and then ito naman yung power, which is black na may red galing sa stator, and then ito yung coil, diretso dun sa coil. So pag nabaliktad nyo to, hindi gagana to, hindi gagana yung coil. So pansinin nyo mabuti, may green dapat yan yung kabila side, since malabo na to hindi ko alam, pero sigurado yung kabila green. Okay, so basically pag nakabit nyo na yung mga yon, and then yung spark plug, yun na yung pinaka ignition system ng Dio. Pag nakikabit nyo yun ng tama, mabubuhay na yung makina nyo kahit wala kayong kailaw-ilaw and all. Kagana yun. Okay, pagdating sa susian, no, dalawa lang naman kailangan natin dito, which is yung black. Ito muna, ito nakita nyo, yung black na may white, which is kapareho ng kulay na dun sa sa CDI, black na may white, itatap nyo to dun sa gitna. Okay? Yung pinakagitnang pin. And then, gagamitin nyo yung ground. Ayun. Green. Green. Okay. Itong green, yan yung isa nakatap. Tatap niya yung green. No, kung hindi yung green, okay, kung hindi yung green na yan, yung black, basta either sa dalawa, tatap niya yan sa ground diretso. Okay. Tap niyo sa ground to, kaya yung black, and then itong isa papunta sa CDI. Pag binuhay nyo to, mamamatay yun kasi dadaloy na yung kuryente ng ground papunta dito, papunta dun sa kill switch ng CDI. And then pag binuhay nyo, magdi-disconnect yung ground, which gagana ng CDI kasi ganun yung AC. Makikita nyo dun sa video ko, no? Okay? So, ano naman to? Okay, so itong mga ka-engine ay yung rectifier. Bakit ko kinabit? Kasi eventually, kung gusto ko magkabit ng ilaw, pwede kong kunin yung power dito kahit walang battery. Okay? So, kaya kinabit ko pa rin tong rectifier. No, pero sa ngayon, wala pa naman nakatap dyan na kahit ano, nakaabang lang siya. So, explain ko din. Paano ba? So, yun nga, nandun sa link sa description, lalagay ko yung sa rectifier. Para maintindihan nyo paano naman winawiring si rectifier. So, kay Dio, ang kailangan nyo lang naman dyan, basically, is yung dun sa stator, no, yung white. Okay? Yung white lang kailangan nyo. Yung dilaw kasi, itong dilaw, pwede nyo itong kabitan ng headlight.
kabit niya sa headlight, rekta yan, lagyan nyo ng switch. So ito yung para sa headlight, diretso yan, no? Pero kung gusto niyo manggagaling sa rectifier, okay lang din, para regulated yung ano, yung power, sigurado hindi mapupundi, no? So yung white, tatap nyo dito sa ito, tatap nyo dito sa rectifier, no? And then yung green sa ground, and then yung dilaw, yan nga, no, pupunta yan sa, pwedeng sa headlight diretso, no, or itong dalawang pula. Ito yung may dalawang pulang magkadikit dyan. Yan ang pwede nyo i-connect sa battery para mag-charge. Tapos yung isa sa headlight, no. So mas maganda gamitin itong dalawang pula para diretso headlight. So maintindihan nyo yan pag pinanood nyo yung video tungkol dun sa rectifier, no. So ayan mga ka-engine, yan na si Dio sa ngayon. Problema ko na lang dito is flat. Yan, flat yan, flat. Kita nyo naman. Yan, flat siya. So hindi ko pa dinadala sa atelier, no, kasi ang tatanggalin yung ano dyan eh. Kailangan tanggalin to. Tatanggalin niya ang tornilyo niyan. Kailangan gamitan ng power tool, something, yung air impact thing, driver, ganun. Tapos tatanggalin itong tambucho para matanggal yun. Kasi yung rim nito, wala namang butas yung gulong. Ano to, tubeless. Ang problema, sobrang dami na ng kalawang sa tabi ng mags, no. Nagkakaroon na siya ng spacing, sumisingaw na yung hangin. So kailangan lihain ulit yon, then pakinisin, and then kabit ulit yung gulong para wala na siyang singaw. So yung harap okay naman. Okay, so yun na lang yung problema nito. So mga ka-engine, kung gusto niyo mag-rebuild, rebuild kayo, basta yun yung basic para sa electrical. Siguro sa ibang video gumawa ko ng paano mag electrical wiring sa 10 motor. So separate video lang yan, pero applicable naman yun sigurado sa iba't ibang motor, kasi halos pare-pareho naman. Okay, so don't forget to like, subscribe, and then comment kayo mga ideas, or may tanong ba kayo. So yun na mga ka-engine, and then see you in the next vlog. Ciao.